Ayan, so welcome back po no dito sa De Enrica YouTube channel. Well, politics po tayo no. Politics tayo. Mabilisan lamang po na topic no. At ito na nga no, nagsalita na ang ating vice presidente no. Pinunan niya na no yung kasalukuyang gobyernong meron tayo no. At yan naman na talaga siguro ang dahilan ano kung bakit siya umalis sa administrasyon no. Ito'y kanyang liham no, o mensahe sa mga kapatid nating Muslim ano po. At yun na nga po yung kung hindi po deserve kung anong gobyerno meron tayo no. Dahil pinuna niya nga po yung mismong sa kalamidad, wala pala talaga tayong master plan no ng flood control na yan. At bagamat kanina nabalitaan natin no, meron daw diyang pinasinayaan sa may Pampanga no. At balita ko bilyon-bilyon na naman daw ang pondong gagamitin ano. So alam niyo po, di na po ako naniniwala no sa sinasabi ng presidente dahil narinig na po natin yan Sinabi niya na po yan no. Noong nakaraang SONA niya 5,500 na flood controls. Tapos na daw at ready na daw no. Pero napatunayan na na palpak no, palpak talaga. At sabi niya nga ito daw sunod-sunod pang maaari pang masundan o mangyari kasi nga palpak no yung mga flood controls na yan. At sinasabihan niya yung mga taong bayan na noon pa po yan no. Alam niyo po kung if you will aasa kayo sa sa tao no. Noon pa pong panawagan yan, bata pa po ako, ganyan na yung panawagan. Pero sumusunod po ba ang mga tao tungkol diyan? So kung hindi po talaga mag-i-initiate ang gobyerno, tulad dyan sa Manila Bay, nag-initiate ang gobyerno na linisin. So malinis, di ba? So ngayon, nasa mga naka-official ngayon ang mag-maintain na. Dahil kung iaasa mo lang sa taong bayan yan, no? Hindi po ganun. Dapat talaga makita sa inyo inisyatibo. Kaso yan no? At yan nga po yung sinabi ng ating vice presidente no? Pinuna niya na yang sa kamara, yang ating pamumuno no sa gobyerno. Dahil nga po napakalaking bagay po niyang flood control na yan no, na hindi po na address. Dahil nga bilyong-bilyong piso po yung ginamit natin. So hindi deserve ng mga Pilipino yung mga ganyang klase ng pag-handle sa ating disaster. And then at the same time, nabalitaan din po natin diyan sa vlog ni Banat at pinagbasihan niya dahil naipalabas na rin daw sa media no. Ito daw pong manifesto ng ilang mga nasa militar po na patungkol po dyan sa corruption at pinipinpoint din po nila yung flood control na yan. So talaga pong mainit no ang flood control na yan, pero mas mainit pa. Ano po ba ang issue ngayon na pinag-uusapan sa Pilipinas? Pinag-uusapan yan pong naintindihan po natin, masakit po yung nangyari sa anak ni Nino Mulak matindi yan, pero mas maigi po siguro kung i-file na ng case yan. Di po ba criminal case yan dapat? So nagtataka ako bakit nasa Senado pa rin pinag-uusapan. Dapat file na po ng case yan kung talagang yan no. Tapos pa ba yung walang katapusang pogo na yan po. At yung war on drugs na iimbitahan daw yung dating Pangulo at si Senador Bato. Biruin mo, sitting senator, paupuin nila doon para tanungin ng mga kongresista. Matindi At yung walang kamatayang ICC na yan no. Isa rin po yan sa pinuna no ng vice presidente no, yung panghihimasok po ng ICC ng ibang lahi no sa ating bansa para po litisin no ang mga nasasangkot dito. Alam naman po natin kung sino yung mga yan, pero meron nga tayong working courts, paulit-ulit na nga pong hinihiring hanggang ngayon dyan sa Congress, di ba? So may ICC pa din na hindi daw po pipigilan no kung mag-aaresto. So yan po ang stand na meron ng mga gobyerno tayo noon. Sabi hindi sila pwede makialam, pero hindi rin po tayo pwede makialam no pag hinuli na. So papabayaan mo makarating sa bansa at papabayaan mo hulihin no yung mamamayan mo.
So alam naman po natin ang motibo niyan, ano po. Hindi na po natin kailangan ipaliwanag pa o sabihin pa, no? No? Hindi naman tayo pinanganak kahapon. At ano po bang nangyayari ngayon, 'di ba? Nananahimik naman ang seguridad ng presidente, vice president, 'di ba? Bakit kasi pakikialamanan, no? At yung mga hunghang pinagkukumpara yung security meron si BP at itong si former BP Leni, ano? Unang-una, napakalaki po ng pagkakaiba. Bakit? Ang binabangga po ng mga Duterte, yung mga oligarchs, that's number 1. Number 2, yung mga drug lords, no? At number 3, yung mga komunista, no? 'Di ba? Ngayon, sasabihin nila, yung bang 400 hindi enough yan. Alam niyo po, no? Pagka hindi yan inallocate dyan, kung hindi kailangan in the first place, no? Kasi nga, kahit pa sabing walang threat, pero pag nalaman niya ng mga kalaban na kumunti ang seguridad, maaaring magkaroon yan. Diba? Magkakaroon sila ng kumpiyansa. Pero kung alam nilang ganyan kadami ang seguridad, hindi mag-a-attempt yung mga yan. Di po ba? So yun po, no? Yung ating stand dyan. At yun na nga po, no? Yung panimulang banat ng Vice Presidente at alam nating masusundan yan. Kasi nga, sa dami po nangyayari, no? Dyan sa lugar natin. Para sa akin, no? Pakiramdam ko lang po, tila pinagtatakpan po talaga ng mga kung ano-anong kaso, no? Ang dami pong dapat atupagin ng mga congressman. Ang dami pong dapat i-address, no? Ng mga issue, problema ng bayan. Pero nasan sila nakatutok ngayon? Di ba? So isa yan sa mga pinunto ng Vice Presidente, di ba? So, impis nga po, yung PhilHealth din po, no? Pinuna po yan, no? Pinunayan na imbis po pagpapalawak, no? Ng serbisyo ang gawin, hindi, no? Isinasauli pa nila yung nasobra. So yan po matindi niyan. Kaya nga po ginawa ang Universal Health Law at sinuportahan ng pondo para po maipatupad yan. Di po ba? Kaso ano po yung ginagawa nila ngayon, no? Ibinabalik nila yung pondo. Ang dami po, no? Ang dami po na walang pambayad ng bill sa ospital. Ang dami pong innovation, no? Para po matulungan, mai-address yung mga problema ng mga kababayan natin patungkol po sa mga bills nila. Pero wala, inutil yung mga opisyal na yan. At nakita nyo sa hearing, no? Correct me if I'm wrong, pangisi-ngisi pa. Di po ba? So, nasa tao po Huwag po tayo masyadong, wag po tayong masyadong lulong, no? Sa mga kung ano-anong issue dyan. Di ba? So, kung sino-sino yung mga sumisikat ngayon, no? Pansinin po natin dahil para sa inyo yan. Yung para po sa inyo, no? Yan po yung panawagan, po. At yun po, we stay vigilant at we stay safe po. So yun lamang po, no, ang ating napag-usapan ngayon. At tayo po muling magkikita-kita sa ganito pong content. Dito lamang sa Day Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.